At bago tayo umusad sa iba pang mga balita, makakausap po muna natin ang nagsisilbing complainant ng Sabalya et al. Complaint laban kay Vice President Sara Duterte, si Father Joel Sabalya. Magandang araw sa inyo, Father, at welcome sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Genesis at Bombo Day po ito. Magandang, Thank you so much for joining us, Father. magandang umaga po sa inyo. Sa Thank inyong you so mga much for nakikinig. joining us, Father. Kamusta ho kayo after ho nung mga serye ho ng pag-attend po ninyo sa apat na magkakasunod na hearing sa Kamara, Father? Okay naman, tayo po ay masaya sa proceedings na ginagawa ng Committee on Justice. Tayo patuloy na umaasa na magiging patas ito at papakinggan sana lahat ng panig. Ang panig ng Pangalawang Pangulo, ang panig ng mga complainant at yung mga resource person na pinapatawag. At ngayon ay hinihintay na lang po natin ang buong committee report at endorsement para po sa plenary. After ho nung overwhelming support, 53-0 na nakuha po nung inyong complaint, Father, ano pong initial reaction po ninyo dito? Unang-una tayo po ay natutuwa at nakikita naman po natin ang pagiging patas po ng Committee on Justice. Paasa lang po tayo na hindi magpapatuloy hanggang sa plenary. Pero dati na po ninyong in-expect na magkaroon ng 53-0 na resulta ho ng butuhan, Father? Hindi naman. Wala kaming hawak na numero. Ang amin lang hawak namin ang paniniwala at pagtitiwala sa tamang proseso. At umaasa po tayo na ito po yung patuloy na titignan ng taong bayan, ang proseso at ang mga ebidensyang nilalatay. So it's safe to assume na naging effective yung presentation po ng mga evidence, Father? Kasi po sa pagkakasabi po ng Committee on Justice ay kumbaga na fulfill naman ng mga resource person. Kaya naglabas po sila at nag-decision po sila batay po doon sa aming complaint. Okay. Bumujay, with your follow-up kay Father. Father, sa ibang usapin naman, ano yung inaasahan ninyong makukuhang support sa House Plenary? Again, babase po tayo doon sa ebidensya na ilalatag at consolidated report at doon po sana ay makita ng mga kongresista ang pangangailangan para panigan ano yung tama, panigan ano yung nasa batas, panigan ano yung sinasabi ng konstitusyon. And how confident are you, Father, na ito ay tutuloy talaga sa full-blown trial sa Senate? Again, simula pa naman po ay naniniwala po tayo sa mandato ng Kongreso para to initiate this trial, to initiate the impeachment, at pagtutuloy-tuloy ito sa Senado. Tumaasa lang po tayo na sana hindi magpapadala sa mga pressures at kung meron man. At kung wala, sana tuloy-tuloy ito. Now, considering na umabot na nga ito sa full trial sa Senate, makakakuha kaya ito ng enough support given the composition ng Duterte bloc sa upper house, Father? Again, umaasa po tayo sa mga senador na sila ay babase hindi sa kanilang political leaning, kundi base doon sa ebidensya. At alam ng taong bayan yan. At kung hindi sila humatol ng tama, ang taong bayan ang hahatol sa kanila. At tayo yung umaasa doon sa ganong usapin. Nais rin namin malaman ang inyong view, Father, no? Kasi may mga usap-usapin ngayon sa Kamara na mayroon umanong payoffs or may mga bayad umano dito sa ating mga kongresista na, nag-join dito para ma-push through yung impeachment against Vice President. Ano yung masasabi niyo dito, Father? Wala tayong alam ukol sa mga ganyang usapin. Ang amin lang, kami yung complainant at umaasa kami na, again, babatay ang mga kongresista, hindi batay sa sinasabi ninyo na merong pressure kaya nagkakaroon ng bayaran o ano man ang suhol na tinatawag. Sa amin, wala kaming alam ukol dyan. Ang amin lang ay patuloy tayong umaasa at nagtitiwala. Kumakapit tayo sa paniniwala na gagampanan ng mga kongresista ang kanilang responsibilidad base sa ebidensya, hindi base sa pressure at sa political leaning. That's good, Father. And based doon sa nasaksihan ng public sa Justice Panel hearing, posible bang may mas marami pang mailalabas na mga ebidensya and new information sa trial, Father? Yun din ang inaasahan namin at I hope na kayo rin po ay makikita niyo yun. Sana mabigyan ng pagkakataon na mailatag ito at hindi ito patigilin. Kasi pag ito pinatigil, parang pinapatigil na natin yung paghahanap ng taong bayan ng katotohanan. Sino man ang nakaupo, sino man ang nahalal na impeachable, ay kailangan po magkaroon po ng accountability. At tayo po ang magpapanagot sa kanila, ang taong bayan.
Okay. Thank you so much, Father. Bombojen? Sa naunang interview, Father, kay Justice Committee Chair Luis Tro, ang sabi niya, pag-isahin na lamang yung dalawang complaint, ano, yung complaint niyo sa Balya et al. At yung isa pang complaint within 2 to 3 days para tuluyan nang maipresenta by Monday. Sa ngayon, part ho kayo doon sa overseeing committee na nagsasagawa ho ng pagpapaisa. Yung sa consolidated, trabaho po yun ng Kongreso, hindi po namin trabaho yun. Pero umaasa kami na walang mababawas doon sa aming complaint at patuloy na ito ay magiging malakas base doon sa mga nakuhang impormasyon mula sa mga resource person. Pero given yung role ho ninyo bilang complainant mismo, Father, mabibigyan din ho kayo ng pagkakataon na, magbigay ng inyong say doon ho sa consolidated report kung sakali. Ito po ay nasa ating mga abogado at sila po ay nag-uusap ukol sa bagay nito. Pero kami naniniwala kami na iginagalang natin ang proseso at ito ay trabaho ng Committee on Justice. Hindi namin dito trabaho. Okay. One last point sa part ko, Father, nasa last stage na ho tayo ng hearing ho ng Justice Panel. Sa ngayon, buo pa rin po yung loob ho natin na itulak ito hong ating complaint against kay Vice President Sara Duterte. Opo, at tayo po ay naniniwala na dapat itong matuloy. Okay, sige. Father, maraming salamat. Thank you so much for joining us from time to time. Baka pwede ho namin kayo maugnayan muli para sa mga dagdag na development, Father. Okay po, sige po. Thank you so much, Father. Okay. Si Father Joel Sabalya, mga kabumbo, ang complainant nitong Sabalya et al. Ang ikatlo na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ho yung nalalabi na lamang ito at yung pong isa pang impeachment complaint na sabi nga ho ng House Justice Committee ay pag-isahin na lamang, i-consolidate na lamang para isa lamang yung maipasa sa plenaryo at ang rule ho kasi isa lamang po yung maipapasa kinalaunan dun po sa may mataas na kapulungan na magsisilbi bilang isang impeachment court. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.